salamat po, Pastor June Payumo Jr. Praise God. Isa pong pinagpalang gabi sa bawat isa. Amen. Lahat po ng blessed magsabing praise God. Shout out lang sa mga taga Binangonan. Galing po kami ng Binangonan kahapon. Ang mga pastors, elders at ilan sa mga members po natin upang makiramay at nag-anho tayo ng service po doon. At nagulat po kami, tapos po ng service, ang dami pong lumalapit po sa atin, nanonood pala sila ng ating live. Kaya nga, shout out sa mga Binangonan. Pati po yung mga bata na lumapit po sila, sabi po nila, nanonood daw po sila. So, regular follower po natin sila dito. Isipin niyo po sa Rizal Province, may mga nanonood po sa atin. At kumakalat po ang mabuting balita. Amen. Praise God. So, si Daddy, Bishop, nandun pa ho, bukas po ang libing ng kanyang kapatid. Siya rin po ang tawag dito, mag-funeral service. So sa mga Villanueva family po, salamat po dun sa napakainit na pagtanggap niyo po sa amin. God bless you, your family, tsaka po ang buong mga taga Binangonan, Rizal. Praise God. Nasa pag-aaral po tayo ng In Pursuit of God or Pursuing Holiness. At last week po, napag-aralan po natin ng first... Hello? Manano ya? Last week po, napag-aralan po natin ang pursue righteousness. Natatandaan niyo pa ho ba? Ang word pursue, always remember, hindi po tayo nahabol ang Diyos dahil lumalayo natin. Ang ibig sabihin lamang po, nito ay to seek God. Parang Matthew 6:33. If we seek first God, His kingdom, His righteousness, lahat ng pangangailangan mo, idadagdag na lamang po. Because the most important thing is to seek God above all. Wala na pong iba. Kapag inuna mo ang Diyos, ang lahat po ay ipagkakalob na po ng Panginoon. Amen. Now about sa ating pong righteousness, meron po tayong dalawang garments of righteousness according to the Bible. Natatandaan niyo pa ho ba? Makiramdam ko po. Nung tinanggap natin ang Lord, tayo po'y binihisan ng garment of salvation. Anong pong tawag doon? Robe of righteousness. Nang bawat isa po ngayon, naka-robe of righteousness po tayo. At balot po tayo, yung pong robe of righteousness na yun, nakababad po sa dugo ng ating Panginoon. Para po yung isang suit or coat or yung kapa na kapag nakaano sa'yo, dapat po iba po yung confidence mo, dahil dun sa righteousness na binigay po ng ating Panginoon sa atin. Amen. At ang bawat isa po sa atin, kung makita nyo lang po sa Espiritu, nakabalot po tayo ng robe of righteousness. Na dapat ingatan po natin yan. Nang sabi nga po doon sa Revelation 3, may mga taga-Sardis na hindi dinumihan ng kanilang robe of righteousness. Amen. Now, kung madudumihan naman po yan, merong 1 John 1:9. Pinapatawad tayo ng Diyos at lilinis sa lahat ng ating mga karumihan. Isa lang po yan sa garments of salvation. Ano naman po yung kakanyin niya? Kaya. Ayusan kaya po sa guli nito. Praise the Lord. Yan ho. Now, yung pong isang garment of salvation, ano po siya? Fine linen. Yung puting lino, yung white dress. Ano pong sabi po ng Revelations 19? Fine linen refers to what? Nakalimutan nyo na? To the good works or righteous acts. Kaya nga po, ang ano po ibig sabihin nito, dahil dinamitan po tayo ng robe of righteousness, nakatanim po sa atin, dapat din po ng righteousness. Amen. Dapat po naintindihan po natin yun. We are not saved by doing good works. But by doing so, sa paggawa ng mabuti, the Lord, kabay one by one, no? Pwedeng lako ko niya mo rin. Pangin niya kaya. Saan na po tayo?
We are not saved by doing good works. Kailangan po maano ito. Nung tinanggap mo si Lord, binihisan ka na niya ng robe of righteousness. That anytime na kung mamamatay ka o darating siya, siguradong ligtas ka. Pero bakit binuhay ka pa niya ngayon? Because being saved, hindi lang po yun ang goal ng Lord. Dapat nandito ho tayo, meron pong purpose ang Lord po sa atin para tayo ay makaakay ng kaluluwa. Hindi ka makakaakay ng kaluluwa kung ang ugali mo, demonyo. Dapat mabago tayo. Ang tawag po doon, sanctification. Lililinis po tayo. When we accepted Jesus Christ, na-justify po tayo. Justification po yun. Pinawalang sala ho tayo. And then, nung nag-umpisa na po ang buhay Kristiyano po natin, nandiyan na po yung sanctification. Lililinis po tayo. Yung masasamang ugali po natin, masasamang mga salita po natin, kaisipan, tinatanggal po ng Lord. Dapat po matanggal. At habang buhay po tayo, may mga linilinis po ang Diyos sa atin. Amen. Ugali mo patungkol sa pamilya mo, sa kapwa mo, sa pera, sa lahat. Sa katamaran mo sa pagsisimba, sa katamaran mo sa pagbabasa ng salita ng Diyos o pananalangin, tayo po ay binabago pa rin ng Diyos. At dapat po yun ang magbunga. Ito po yung fine linen po natin. It refers to our righteous acts. Ngayong ikaw ay matuwid, dapat lang na ikaw ay mamuhay na isang matuwid, na isang tunay na anak ng Diyos. Dapat po magporsige po tayo sa ating buhay Kristiyano. Amen. Tonight, we will be talking about pagpapursue about faith. Pursue faith. So what does it mean to pursue faith? Tayo po'y magpatuloy, magporsige na lumago sa pananampalataya. Amen. Dahil alam niyo po, marami pong talunan ng mga Kristiyano, it is because ang kanilang pananampalataya, paganyan-ganyan po. Kapag maayos ang buhay, once a month, twice a month lang nag-a-attend. Pero kapag may problema, alam niyo po, to be honest with you, ang prayer ko sa inyo, yung mga ganon, Lord, dagdagan mo po ang problema niya. Para lagi po siyang mag-attend ng church. So, subukan niyo mag-absent. Dininig po ng Lord yung panalangin ko, dinidinig po niya yung panalangin ko. Mas maganda na mamroblema ho tayo ng napakarami dito at kumapit tayo sa Lord. Kesa magandang buhay mo pag namatay ka, impyerno ka, kapatid. We are living in the last days. Kailangan magbantayan po tayo. At yung pong at ang ating role po dito, ang aming pong trabaho, paalalahanan po ang bawat isa na one day mamamatay ka. Saan ka pupunta? Yung paisi-ising Kristiyano. Hindi, grace naman niya. Yung grace dapat nagbubunga po yan. Amen. Hindi ka lang basta ligtas. Inaasahan po ng Diyos na tayo ay magbunga. Amen. 2 Timothy 2:22, siguro pa mamememorize po natin ito, ulit-ulitin po natin ito. Flee also youthful lusts, but pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of a pure heart. Let's pray. Heavenly Father, salamat po, Panginoon. Buhay po kami at malakas. Salamat po at nandito po kami. Wala po kami sa banig ng karamdaman, sa mga ICU, sa mga bilangguan. Wala kami sa mga nicho ngayon, Panginoon. Dahil meron kang mabuting layunin sa amin kung bakit pa kami buhay magpangga ngayon. Dalangin po namin, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na ipaunawa niyo po sa amin sa gabing ito ang mga salita mo, Panginoon. We allow you, Holy Spirit, to move to every individual, maging sa mga nasa online, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. As we believe and receive your word tonight, let there be healing, let there be deliverance and salvation be upon your people. To you be all the glory, honor, and praise. In Jesus' powerful name we pray. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Palakpakan tayo po'y Lord. Hallelujah. Nasa pursuing faith po tayo. Now, bakit inuna po ni Paul, flee from youthful lust? Ano po yung mga youthful lust? Kaya hindi po ibig sabihin na pang youth lang po ito. Kahit na po 70 ka na, 80 ka na, pwede ka pa rin magkaroon ng youthful lust. Ano po yun? Lust of the flesh, pita ng laman, lust of the eyes, meron ka na, gusto mo pa, and pride of life. Yung pong pagiging hambog po natin, ang pagiging hambog nila po yung meron ka pinagmamalaki na you have something. Yung pagiging hambog po yung hindi ka marunong magpatawad, nagmamata ka pa ng tao. Amen. Ang lahat po ng yan
ay trap po ng dyablo para tayo ay mapunta ng impyerno. That is why we need to guard our hearts, ourselves. In Hebrews 11:1, sabi po dito, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Sabi po diyan, faith is confidence. Alam mo, pag matibay ang pananampalataya mo, confident ka kahit anong problema ang harapin mo. Amen? Naranasan po natin to 2020 sa pandemic dahil may pananampalataya tayo. Kahit sinasabi ng buong mundo, maraming mamamatay, milyon ang namamatay, siguro nga po. Pero because of our faith in the Lord, meron tayong confidence na mapagtagumpayan at napagtagumpayan po natin. Kahit anong problema, kahit nasa ICU ka pa, naranasan po namin ng misis ko ito. We have the confidence, sabi ko sa kanya, sabi ko, Joe, wag ka lang matakot, magtatagumpay tayo dito sa ICU ito. You have this confidence. Ano ba yung confidence mo sa Tagalog? Meron kang tiwala na magtatagumpay ka sa lahat. Kapag meron kang pananampalataya, panatag ang loob mo. Alam mo magtatagumpay ka. I don't know kung ano pong nararanasan ng bawat isa po sa atin ngayon. But if you have faith, you have this confidence that you will be victorious sa lahat ng iyong nararanasan ngayon, maging sa mararanasan pa natin bukas hanggang sa buong taon. Amen. That is faith. And that is why it is very important for us to pursue faith. It is very important for us to grow in faith. Katulad po ng inawit natin kanina, let faith arise. Kung parang ang tagal mo ng pinagpipray, hindi pa dumarating, it doesn't mean na ayaw nang ibigay ng Lord. Ang nais po ng Lord, tumibay tayo sa pananampalataya. Ito po ang dapat po nating malaman muli sa gabing ito. Never give up. Never give up. Amen. Number 1, to pursue faith, it's important to devote yourselves to know Christ more. Devote yourself. Alam niyo po, pag sinabing devote, deboto. Pinag-pray po ni Pastor June kanina yung mga bulag na deboto, sabi po niya. Napanood niyo ba yung halos isang linggo, pagka pa lang ho ng January 1, January 2, minomonitor na po yung mga deboto sa Quiapo. Sabi nga po, pinagkakaguluhan pag January 9, pero sa buong year, at yuyakit ang lele, de papansinan. Alam niyo po, kung maboborn again lang po ang mga kababayan po natin, yung ganun po sila ka-deboto sa isang rebulto na wala mang magawa kahit paano pa kang na-born again po sila? Siguro po may mga kamag-anak tayong ganun. Ano pong ginagawa po natin? Ba't di po natin sabihin ang tunay na Kristo? Ang tunay na Jesus. Alam niyo po, nung pinapanood ko po yan, garaw-araw po sinanood po ako ng balita, para po silang dagat sa dami, 2 million. Napakarami po. Walang tulog po ang marami po. Yung ilang araw na pong nasa Quiapo. Ganun po, naniniwala po sila, makakatanggap po sila ng milagro. Ganun po sila kadeboto, ganun po sila kabulag. Pero tayo, hindi po tayo bulag, at hindi po patay, hindi kahoy. Sabi nga po ni Pastor Jung kanina, hindi maitim, ating Panginoong Jesus. Nagliliwanag po siya, sabi ng Bible, mas maliwanag pa siya sa araw. Hindi po maitim ang Panginoon. Amen? Ang maitim ang dyablo. Po lalawin sarili, paluwapin matuloy. Yung itim po talaga, darkness, wala pong light. Pero ang ating Panginoon, I am the light of this world. Amen. Kaya nga po, tayo po yung magpaka-deboto rin po sa ating Panginoon. So naunawaan po natin to, devote yourself. Magpaka-deboto po tayo na makilala pa natin si Kristo. Pastor, matagal na akong Kristiyano. 30 years, 40 years na akong Kristiyano. Wala akong pakialam. Marami ka pang hindi alam. Matagal na rin po kaming nagpapastor at Kristiyano. 1985 nakakilala na po ako sa Lord. Pero marami pa akong dapat malaman kay Kristo. Bakit po? Si mismong Apostle Paul, ang sabi po niya sa Philippians 3:10, kahit matagal na po siyang Kristiyano, matagal na siya naglilingkod, ang dami na po niyang naharap sa kanyang mga pagsubok at marami na po siyang milagrong ginawa din. Pero ang sabi po niya, I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Alam po ibig sabihin ni Apostle Paul ho dito, hindi ba niya kilala si Kristo? Kilala po niya. Ang sinasabi niya ho dito, gusto pa niyang makilala. Because alam niyo po, even eternity, kulang po para makilala mo ng lubusan ang Panginoon. Even eternity. Kapag nasa langit na po tayo, nasa eternal life na po tayo, araw-araw, marami pa rin po tayong madidiscover sa ating Diyos.
dahil hindi po mako-contain minsanan ng makitid na pag-iisip po natin ang pagka-Diyos ng Diyos. Amen. Yung tinatanong nyo, there's one God, three persons, hindi po talaga makontain ng utak po natin yan. With the finite God, iano mo sa infinite God, sa finite mind po natin, na limited mind po natin, paano mo ipapasok ang Diyos sa ano natin? And that is why ito ang tawag, kapag hindi mo naintindihan, ang tawag dyan, faith. Faith is the confidence sa hope mo sa Diyos. And being sure na natutugunin ka ng Lord kahit hindi mo naintindihan. That is faith. Kapag hindi mo naintindihan, magtiwala ka lang sa Diyos. Amen. So sabi po ni Paul, I want to know Christ. Sino po dito na gusto pa niya makilala si Kristo ngayong 2024? Because that is powerful. Sino ba talaga ang paano mo malalaman na kakilala mo si Kristo? Sabi po ni John, 1 John 2, 3, 4, and we can be sure that we know Him. Siguradong kilala natin siya. Alam mo, nakilala mo siya, sabi po ni John dito, that we know Him if we obey His commandments. And if someone claims, I know God, but doesn't obey God's commandments or God's word, that person is a liar and is not living in the truth. If you're not living in the truth, you are not saved. Kausap po ni John, ang mga Kristiyano po ang mga kausap niya dyan. Walang one save, always save. Wala pong ganun. If you're truly saved, continue growing in faith. Continue to know Christ more day after day. Amen. Kaya nga ho dito, ang tunay pong nakakilala sa Diyos yung pong sumunod sa Kanya. So obedience to God's word is evidence that we truly know Him. Kapag mayroong nagsasalitang Kristiyano siya pero makita mo pasaway, hindi po talaga yan nakakakilala sa Diyos. Pagkakilala mo talaga ang Diyos, meron kang banal na pagkatakot sa Diyos. Gagalangin mo ang Panginoon. Ayaw mo siyang masaktan. Amen. Pero yung sinasabi mo kakilala mo ang Diyos, sinasadya mo pang magkasala, sinasadya mo pang manood ng pornography, sinasadya mo pang total occasional lang na ako ay uupo sa sugalan, occasional lang na ako ay iinom, hindi mo kakilala ang Diyos, wala kang banal na pagkatakot. At higit sa lahat na para malaman mo, wala kang kaligtasan. Isa kang balasubas. Maliwanag po ba yun? Kagabi po yung makakausap ko sa Binaonan, sabi po nila, Pastor, sana po, yung pong kapag nagkakapangpangan kayo, sabi po nila, sana meron pong subtitle. Pag-aaralan po namin yan kako. O Vanessa, meron kang assignment. Patsiya ka ng mga kapangpangan ko. Ayun ho. Kaya yung ibang mga kapangpangan, in-explain ko sa kanila, tulad po nung lamaran. Ano po ba yung lamaran kanya? Parang balasubas din kako. Anyway, 2 Peter 3:17, 18. Therefore, dear friends, since you have been forewarned. Sabi po ni Peter, alam nyo kanya, mga kaibigan, dahil kayo'y binalaan na, sabi niya, be on your guard, magbantay kayo, so that you may not be carried away by the error of the lawless. Hindi kayo malinlang ng mga maling katuruan na walang takot sa Diyos, mga lawless po sila, and then sabi niya, and fall from your secure position. Ano po ibig sabihin ng fall from your secure position? Ano ba yung secure position? Yung salvation. Secured po tayo sa Panginoon. We're secure in the Lord sa ating salvation, pero pwede kang mag-fall. No, kaya one save, always save. Hindi po nila ina-explain yan. One save, stay saved. Yun po ang nasa Bible. One save, remain saved. Amen. Wala pa yung one save, always save. Nanggawan mo. That is demonic. Garit ang makiramdam. Kademonyohan po yan. Nung maniwala kayo, kahit anong gawin nyo, always save kayo. Hindi lata ng gawan. Pwede na kang manutang hanggang may bayaran, total save ka. Ayan. Siguro reta manutang ay mamayad, balada, always save lang naman. Sabi po dyan, bantayan po natin sarili. Na warning na kayo, sabi po ni Peter. Verse 18, ang sabi po dyan, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Now, ang ibig sabihin po ni Peter dyan from verse 17 to 18, sabi po niya, na-warningan na kayo, dapat bantayan niyo sarili niyo na hindi kayo malinlang ng maling mga katuruan, maling mga doktrina. And then sabi niya, mag-grow kayo.
Saan? Dapat malaman nyo yung grace, yung biyaya ng Panginoon, yung habag ng Panginoon, makilala nyo rin si Kristo. Because the more you know about His grace, the more you know about Jesus, the more na magiging matatag ang iyong pananampalataya. The more na hindi ka na malilinlang. Amen. Po natin ka mo sabi ng iglesia ni Manalo, mag-attend na kang Webis ketang banda ka rin, kaya Kenny, Dakal Kenny. Kailangan alam mo po ang Bible. Kailangan kilala mo si Kristo. Kilala mo rin po yung anong ibig sabihin po ng grace po niya. 1 John 5:20, sabi diyan, we know also that the Son of God has come and has given us understanding so that we may know Him who is true. Dumating po ang Panginoon upang ipakilala niya ang totoo. Ano po ang totoo? And we are in Him who is true by being in His Son, Jesus Christ. Sino po si Jesus Christ? He is the true God and eternal life. Ayan po, itampaling niya po karita ang iglesia na ni Manalo. He is the true what? God and eternal life. Napakarami pong verses. Pero isa lang po yan sa pinakamatindi. Nung magpaloko ko, pamula-mula lata na mo. Meron po akong estudyante kasi, years before, more than 10 years na po. Dahanap ko po siya, nabaltaan ko, nag-attend po ng Kenny Ketang Palasyo ng Voltes 5. Ano? Kasi sula po yan po kanito eh. Parang Camp Big Falcon lang ang dating. Nalaman ko, sabi ko, ba't pambira? Sa dami ko nang tinuro sa kanila. Nung nalaman ko, dahil daw yung business partner niya, taga doon. Love of money. Pagpapalit mo yung salvation mo, then after na yumaman ka, punta ka naman ng impyerno. Mo lalakan ta? I do believe, kaya katampong, tayo pong, may caption ba yung kamangpangan ko? Tayo pong mga taga-Calvary, hindi na po tayo mulala. Yung mga taga-Binoy, ano po yung mulala? Yung pong, pagit lang po sa Tagalog eh. Tanong nyo lang po kay Bishop. Wala na po sa atin po yung, yun po, para paengot-engot ho tayo, na parang hindi natin alam ang totoo. Yung pong estudyante ko yun, alam na niya ang totoo, pero dahil sa mas mahal niya ang pera, pinili po niyang kunwari, mag-a-attend siya doon. Yung kabalo, no ka rin na yun eh. I don't know kung nasan na po siya ngayon. Tayo po, tayo, mag-ingat ho tayo. Si Jesus po, hindi po siya tao lang. Diyos po siya na nagkatawang tao. He is the true God and the eternal life. Amen. I hope maliwanag po ito. It is so powerful kapag alam mo. Alam niyo po kasi, it was also my struggle during my high school life na kapag sinasabi po ng mga kaklase kong mga iglesia din po ni Manalo na sinasabi po sa akin na si Kristo tao lang kasi nananalangin siya sa Diyos at hindi niya alam kung kailan siya darating. Marami daw po siyang hindi nung nalaman ko po, bakit ganun? Kasi po taong-tao po siya nung nandito siya, na hanggang 33 years old po siya mahigit bago po siya bumalik ng langit. At alam niyo po kasi kung suit niya yung pagka-Diyos niya, walang latigo, walang pako na tatalab po sa kanya. Kailangan maging tao siya. Pati po yung pagiging omniscient niya, yung all-knowing niya, tinanggal niya po yon. Kaya kailangan siyang manalangin at umasa sa Diyos. Pati sa yung banal na Espiritu, sabihin ng banal na Espiritu kung ano yung assignment niya at gagawin po niya. Naunawaan po natin yon. Pero nung pong nag-resurrect siya, all power, all authority has been given to me. Kaya nung tinatanong po sa Acts chapter 1, verse 6, sabi po, Lord, are you going to restore Israel? Ang sinasabi, end times na ba, Lord? Hindi po niya sinabing, hindi ko alam, ang ama lang ang nakakalam tsaka mga angels. Ay, kahit mga angels, hindi alam, ang ama lang. And ang sabi niya, huwag nyo nang pakialaman yung mga date and time na sinet ng Ama. But you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you. Anong ibig sabihin po niyan? Mas mahalaga na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu kaysa alamin mo kung ano yung eksaktong araw pagdating ng Panginoon. Kasi kapag puspos ka ng banal na Espiritu, kahit anong araw dumating ang Panginoon, kasama ka sa kaligtasan, kapatid. Kaya nga po yung natin, be filled with the Holy Spirit. Dito po sa 2 Peter 1, 2, 3. Grace and peace be yours in abundance. Pwede po palang maging abundant ho tayo sa grace and peace.
May mga Kristiyanong punong-puno ng kapayapaan, yung iba walang kapayapaan o konti lang yung kapayapaan. Paano mag-a-abound po yung grace at saka po yung peace po sa atin? Through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Amen. Yung makilala mo ang ating Diyos, ang ating Panginoon, mag-i-increase lalo ang faith mo. Mag-i-increase ang faith mo, mag-i-increase ang kapayapaan mo dahil, ay alam ko, hindi ako pababayaan ng Diyos. Dahil pumasok na po sa iyong puso't isip yung mga kaalaman po yun. Kaya nga po, kailangan po natin mag-increase sa ating kaalaman kung sino po ang Diyos na pinaglilingkuran po natin. Sabi po dyan, His divine power has given us everything we need for a godly life. Ang kanyang kapangyarihan, lahat ng pangangailangan po natin binigay na para tayo makapabuhay ng maka-Diyos na buhay. Sabi yan, papaano? Through our knowledge of Him who called us. Makakapamuhay po tayo at lahat ng pangangailangan natin maibibigay po sa atin the more na nakikilala mo ang Panginoon. Nung nalaman po natin, He is our Jehovah Jireh. Ano po Jehovah Jireh? The God who provides. Alam mo kahit kailan hindi ka magkukulang. Hindi mo kailangan magpakasubsob sa trabaho. Hindi mo kailangan magtrabahong parang kalabaw. We were not born to work. We are working to live para meron tayong makain. Binibigyan naman ho tayo ng Lord. Pero kapag sapat na po yung oras, huwag kang magpasobra. Hello? Lalo na po yung mahilig sa overtime. Lalo na po yung, deta po mag-business kaya kayo, detang makitagalan kayo na para mas mikwalta. Patugutan nyo yung love of money ngayon. But one day, kapag ikaw ay nasira na rin ang kidney mo, ganun po nangyari sa akin. Hindi ko man talaga negosyo, ilan po kami ang mga partner. Pero dahil po ako ang CEO, ako po sa akin lahat ng utang, na-stress po ako, nasira po ang aking health. Hindi po sulit. Hindi po totoo yung kinita mo kulang pa. Actually, wala pong kita. Wala ho talaga, wala pang health. Pero kapag kilala mo ang Diyos, hindi ka magpapakasubsob sa trabaho. Nagtatrabaho ka lang ng tama. Kung pwedeng 8 hours lang, 8 hours lang. Kung pwede nga lang 5 times a week lang, 5 times a week. Para meron kang maraming panahon sa Diyos at sa iyong pamilya. Yun po ang mas importante. Ala naman kayong mag-amen. Kaya po Pastor Sabado kumagatin para bukas mag-gobra na ako naman eh. Sabi ni Peter, you have been forewarned. Alam niyo po kagabi, meron pong nagkikipagano sa akin dahil yung bayaw din po niya, ilan na po yung namatay sa binangonan dahil po sa dialysis, 1 year lang daw po sila. At saka ang dami po ngayon. Kahit po saan ngayon, ang dami. Dati wala pong ganyan. Naikwento po sa kanya, noong pong 2007, nag-dialysis po ako. Yung isang set po namin, wala man 10, kung minsan, nasa 8 lang ho kami. Pero ngayon, buo hanggang gabi ng alas 10, mag-start po yan ng alas 4 ng madaling araw, alas 5 ng madaling araw. Ang pasyente po dito po sa dialysis ko sa Mount Carmel, umaabot po kami ng 100. Sa isang araw lang po yun. Kung naalala niyo po, kung nandito na po kayo noong mga 2010, 11, sinasabi ko po ito, ako pa lang po yung nagdadialysis, meron na po yung matagal na rin po nasa Lord na po siya. Wala po talaga nagdadialysis po sa atin. Ang sinasabi ko, ingatan niyo ang inyong health. Dahil dadami pa ang may karamdaman dahil po sa lifestyle po natin. Siguro bawat isa po sa inyo, may mga kilala kayong nagdadialysis ngayon. Dati wala. Amen? Kaya nga po, huwag nating sirain ang ating buhay sa kakatrabaho. When you seek God first, when you pursue God, hindi ka magkukulang. Ang mga ibang, hindi ko po minamalit po yung iba, no, na ang ibang nagdadialysis po, nagpipila po sila kina mayor, kina nanay, no, sa gobernador, sa gobyerno. Pero ako hindi po. Sabi ko, magtitiwala ako sa iyo, Lord. At hindi po ako humihingi, no? Ako pa ho ang nagbibigay. Dahil yun po ang gusto po ng Lord. We are blessed to be a blessing. Amen. Ako lalapit po, manyad kayo dahil may pala pastor. Bawat isa po dito, nakakilala kayo kay Lord, dumiretso kayo kay Lord. Kayo manabuso ka retang balo yung makwal tayong kayo. May mga kakilala po tayo dito,
ayaw po nila mag-testimony about sa blessing po nila. Dahil pagtapos na nag-testimony, detang lamaran, manutang la. Yung mga vampira, kilala yung mga vampira, brother, meron ka vampira. Kaya ayaw na po nilang mag-testimony. Kapag nandito ka, kapatid, magtiwala ka sa Diyos. Nandito ka na, alam mo ng katotohanan, sa Diyos ka magtiwala. Amen. Huwag mong tingnan yung tao. Huwag yung, sino kaya mautangan ko dito? Sino kaya yung, wala ka bang Diyos? Hindi ka ba naniniwala sa Diyos? Kahit ganyan ka lang, mahal ka ng Diyos. Kapag tumawag ka sa Kanya, kung yung mga ibon sa parang pinapakain niya, ikaw pa, kahit nabalasubas ka, kahit nalamaran ka, pakakainin ka ng Diyos, ibibigay ng Diyos ang pangangailangan mo kung magtitiwala ka, tatawag ka sa Kanya. Amen. Sana wala na pong manutang kaya katamo, tayo ang magbigay. Amen. Praise the Lord. Nano po. Makabayapin pala ini, sorry po. To boost our faith, consume more of God's Word. Gusto nyo pong tumibay kayo sa pananampalataya? Malalaman mo kapag matibay ka na sa pananampalataya, una, hindi ka napikon. At hindi ka naapektuhan sa negative na mga balita. Kahit balitang ikaw ay sinisiraan. Tatawanan mo lang po yan. Kami po sigurong pastor, kahit medyo kaya na kami. Nangaos kanta, kabalan. No? Manhid na po. Yun po yung kabalan, mga taga-Binangonan. Kabalan, manhid ka na. Manhid na po kami doon sa mga paninira ng mga demonyong pag-alagala po dyan. Dahil mananagot naman po kami sa Lord sa lahat ng aming ginagawa, sa lahat ng aming sinasabi. Kung ayaw po kami ng Panginoon dito, kahit ngayon din po, tatanggalin kami ng Diyos. Pero hanggat tinatawag tayo ng Diyos na maglingkod tayo, sabi ko sa mga pastor. Yun lang papansinan ding mga bulokayasbok. Yung po mga bulokayasbok, yung mga babaho po, yung mga bibig po nila. Luwayaking kapangpangan. Then pambukda po, liwala. So you want to, na maging matibay yung pananampalataya po niya, consume more of God's Word. Sabi po ng Romans 10:17, so then faith comes by what? Hearing, and hearing by the Word of God. Ang pananampalataya po, dumating po nung narinig mo si Kristo ang pag-asa. Nung narinig mo kay Kristo, merong kapatawaran. Nung narinig mo si Kristo ang kaligtasan. Nung tinanggap mo si Kristo dahil yon sa narinig mo. Amen. So faith comes by hearing, and hearing the Word of God. Kaya nga po mag-ingat po tayo sa ating mga pinapakinggan. Be careful with what you hear. Don't listen to unbelief. Sabi po mismo ni Kristo, take heed of what you hear. Mag-ingat ka sa pinapakinggan mo. Kahit pa yan kamag-anak mo, kung nagsusumbong po siya, you need to discern kung tama ang kanyang sinusumbong sa iyo. Kahit anak mo pa yan, i-discern mo kung tama ang sinusumbong niya. Ngayon po kasi iba na yan kapag nagsumbong yung anak o kahit kadugo po niya. Sinabi niya yan? Agad, sasama ng loob. Mababaw kahit matagal na siyang Kristiyano. Pero noon, yung ibang tao, hindi man po talaga Kristiyano, potang sinumbong ta ka rin pengarita mo, tayo po yung mga kinain na ako mga yan. Pota, tikang gewa kaya. Pota pati pa nagkasaya kay ko eh. Baluya eh. Baka meron kang ginawa kaya ganyan ka. Pero ngayon, ang ginawa sa'yo ng teacher mo, tara sugurin natin. Yung po mga balasubas na mga parents. Anak, kanya? Ito lang ang grade mo. Anuhin natin, dapat ikaw yung first honor. Yung mga magulang na mayayabang na wala po dyan ang katalinuhan. Ang katalinuhan po yung merong takot sa Diyos. Maganda po kung honor student ang mo, pero wag kang masyadong bakit lang po ganito lang yung grade ng anak ko? Nung akong teacher sa gapandak eh. Ika na nga mag-aaral kayo niya ako. No, lawin ko mo nung ating karing baluak. Tapos pinapahirapan mo pa yung anak mo. Anak, dapat ka rin, ganyan, ganito. Na-stress po yung bambata. Ilan na po yung nabaltaan po natin na-stress sa pag-aaral nagpakamatay? Because sa tunay po ang karunungan, the fear of the Lord. Ang ituro mo sa anak mo, yung meron siyang takot sa Diyos. Susunod na lang po yung katalinuhan. Amen. Kung nga po, sabi ko nga po sa inyo, kapag nagpapaalam yung mga anak ko, lalo na kapag po mga major exams, saan kayo pupunta? Pupunta kami sa coffee shop dati. Anong gagawin nyo doon, di ba? Nag-exam kayo, o doon kami magre-review. Ba't dito? Nakakatulog kami daan. Papayagan ko naman. Pero nagiging dean's lister, naging with honor po sila. Hindi po sila na-stress.
Dahil kapag anak ka ng Diyos, tinuro mo po yung banal na pagkatakot, ang Diyos ang magbibigay ng katalinuhan sa mga anak po natin. Amen. Tapos, tayo pong mga magulang, wag nating ipagmayabang yan sa Facebook ko, ganito, ganyan, ganyan. Potang iya kahit suguran mo yung anak mo. Be careful of what you hear. Be careful sa puso mo na yung narinig mo, talaga bang totoo ba yan? Ano ba dapat kong magiging response ngayong narinig ko ito sa anak ko? Ganito daw ang ginawa sa akin. Kahit pa sa church po yan. Makanino ka sinabi ng pastor, makanyan? Tara, punta lang tayo, pastoran. You need to evaluate everything. Kahit kadugo pa po natin. Alam niyo po, yung taong offended, hindi po magsasabi po yan ng totoo. Ang sasabihin lang po yan ng taong na-offend, yun lang pong point of view po niya. At kadalasan, 90% kasinungalingan. Amen. Kaya nga po, mag-ingat tayo sa naririnig po natin. Kahit nanonood tayong balita, mag-ingat tayo sa naririnig natin. Pota pa epekto kayo. Pambira, magtas 17 pesos in kuryente. Ano niya na ho ba yun? 17 pesos per kilowatt. Pangatako da pera din kayo. Yun po, dapat po, ingatan po natin. Because it destroys our faith. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Even unbelief, it comes by hearing and hearing negative words. Number 2, to pursue faith, it's important to push your prayer request towards God. Anong ibig sabihin po ng push? Pray until something happens. Huwag kang titigil manalangin. May mga kaisipan po ang mga tao na matalino, kadalasan mga tambay po ito. Ang sabi po nila, kapag nanalangin ka, okay na yung minsan, wag mo nang kulitin ang Diyos. Alam na niya yon. Nasaan po sa Bible yon? Meron po silang Bible verse na gano'n? Wala. Ako po, meron po akong Bible verse na kung paano dapat tayong patuloy na manalangin. Pakinggan niyo po itong mga to. Philippians 4:6, do not be anxious about anything. Huwag kayong mabahala. Don't worry. Be happy. Amen? Masarap po yung kahit may problema ka, happy ka pa rin. Sabi po dyan, do not be anxious or don't worry about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving. Merong pasasalamat. Ibig sabihin po dyan, kahit meron ka problema, masaya ka. Dahil walang nagpapasalamat na hindi masaya. Retang lamaran, siguro makakain na. Ay, ito yung regalo mo nung Pasko. Ay, thank you. Pero kapag talagang gusto mo yung regalo, totoong nagpapasalamat ka, ay, thank you. Kahit hindi mo pa siya nabuksan. Amen. Dahil in everything, we give thanks to the Lord. Because that is the will of God sa atin po. Sabi diyan, with thanksgiving, present your request to God. Push your prayer request to God. Alam niyo po, may mga prayer request po dito nung linagay po natin yan nung New Year's Eve service. Hanggang ngayon po, pwede niyo pong ilagay. Kung may mga prayer request kayo, mga faith list po kayo for this 2024. At kung meron kayong mga answered prayers, meron din po, kaya po 2 butas po yan. Ilagay po natin. Amen. That is, yun po yung pag-grow in faith. Kung naniniwala ka, isulat mo ang mga request mo. Isulat mo at lagi mong alalahanin. Amen. Kung naniniwala ka na bibigyan ka ng sasakyan ng Panginoon ngayon, mag-print ka na nung sasakyan mo, ilagay mo sa kwarto mo, at every day sabi mo, Lord, thank you sa bagong sasakyan ko. Kung naniniwala ka, this 2024, bibigyan ka ng bagong bahay ng Panginoon, ipa-drawing mo na yan, i-print mo araw-araw, Lord, thank you sa bahay na ipagkakaloob mo sa aking pamilya. Amen. Ano man po yan. Kung pong nagpipray ka ng asawa, sige, drawing mo. Praise the Lord. So instead of worrying, pray and tell God about your needs. Potapin, mag-drawing kayo, ne? Mingat kayo kay pa mag-drawing yun. Pota, magsisi kayo. Let us learn po, no? Let us learn from the parable of the persistent widow. Sabi po sa Luke 18, 1-8. Ang context po nitong Luke chapter 18 is that Jesus was teaching His disciples about prayer. So ang context, ang nilalaman po ng Luke 18 is about panalangin. Ang sabi po dyan, one day Jesus told His disciples a story to show that they should what? Always pray and never give up. So hindi po totoong once nag-pray ka, okay na yon. Si Jesus mismo sabi po niya, always pray. Sabi niyo po, always pray. Always pray and never give up. Never give up. And then, ang sabi po niya,
nagpatuloy po siya, there was a judge. Tingnan niyo po ito, magkadugtong po ito. Sabi po niya, always pray. Sabi po dito, no, nagtuturo ang Lord, nagkwento po siya kung paano po ang always pray, never give up. Ano po kinuwento niya? There was a judge in a certain city. He said, who neither feared God and nor cared about people. Merong isang judge na hindi siya natatakot sa Diyos. Walang pakialam sa tao. Tapos sa verse 3, a widow of that city came to him repeatedly. Meron pong laging lumalapit na isang balo po sa kanya. Sabi po niya, give me justice in this dispute with my enemy. Bigyan mo ko ng katarungan, sabi po niya, sa aking kaaway, sa aking kademandahan. Ito po sinasabi po ng babaeng balo. The judge ignored her for a while. Sa mga ilang panahon, hindi po siya pinapansin ng masamang hukom na ito. At ang sabi po niya, but finally he said to himself, I don't fear God or care about people, but this woman is driving me crazy. Makamurit yung babae ngayon eh. Manistorbo yan, manistorbo. Kaya sabi niya, I am going to see that she gets justice. Ibibigay ko na yung kanyang hinihiling, sabi niya, because she is wearing me out with her constant requests. Sabi niyo po, constant request. Hindi po nagbago. Kahit alam po ng babae na masama po yung judge, masama yung ugali niya, walang takot sa Diyos, pero hindi nagbago yung kanyang request. Yung kanyang petition, hindi siya tumigil. Ano pong sabi ng Panginoon sa verse 6? Then the Lord said, learn a lesson from this and judge. Matuto tayo dito sa masamang hukom na ito. It doesn't mean sinasabi po ng Bible dito na yung masamang hukom ay parang ang Diyos. Hindi po. Kung itong masamang hukom, ang sabi po niya din dyan, even He rendered a just decision in the end, sa bandang huli binigay po niya yung hustisya sa babae. So don't you think, kung yung masamang judge, sabi niya, don't you think God, sabi po dyan, so don't you think God will surely give justice to His chosen people who cry out to Him day and night? Hindi ba lalo ang Diyos na mabuti, ang Diyos na mahabagin, ang Diyos na mapagmahal, ang Diyos na binigay niya ang kanyang bugtong na anak, hindi ba niya lalong ibibigay ang mga hinihiling ng kanyang mga anak na tumatawag sa kanya araw at gabi? Never give up praying, always praying. Now, Pastor, bakit kailangan nating ulit-ulitin ang prayer natin at kulitin ang Diyos? Makulit ba ang Diyos? Hindi po. Meron pong reason sa Bible kung bakit kailangan tayong mag-pray. Narinig na ng Diyos, bakit kailangan pa natin mag-pray? Ito, makinig po kayo mabuti sa mensahe pong ito. Pero una po, dito muna. Yung next verse ko po, anuhin po ito. Sabi, sandali, hindi yung, sabi dyan, who cry out to Him day and night. That means always pray. Sino po dapat po ang practice po natin, araw at gabi, lagi ho tayong manalangin. Kapag nagising tayo ng madaling araw, manalangin ho tayo. Sabi po dyan, will He keep putting them off? Itatabi po sila ng Diyos? Hindi ba sila papansinin ng Diyos? Yung unjust judge, yung ang masamang hukom, binigyan niya ng pansin itong makulit na babae. Sa ating mga prayer, dapat po maging makulit din po tayo, hindi dahil makulit ang Diyos. Hindi dahil matigas ang Diyos. Bakit, Pastor? Hold on to that thought. Doon sa tanong ko pong yan, maya-mayang konti, sasagutin ko po yan. Next verse 7, verse 8, I tell you, He will grant justice to them quickly. Mabilis na, ang ibig sabihin po dito, mabilis na tutugon ang Diyos. Mabilis, Pastor, pero bakit always pray? But when the Son of Man returns, how many will He find on the earth who have faith? Bakit dinugtong po ng Diyos ito? Ng ating Panginoon. Nasabi po dyan, when the Son of Man, talking about Jesus, sa second coming, sa rapture, ang sabi po dyan, meron kayang makikitang pananampalataya ang Panginoon dito sa lupa. Ano po ang context po natin? Prayer. Ang ibig sabihin po nito, pagdating ko kaya ang sabi ng Panginoon, meron pa rin kayang nananalangin. Because when you're saying you have faith, you are prayerful. Kapag sinasabi mong meron kang pananampalataya, you always pray. Meron ka pong time of devotion sa Lord na talagang yung nananahimik ka lang, wala kang ibang ginagawa, maganda po yung dapat hindi natin kinakalimutan po yun. Pero you can pray while driving. Naglalakad sa daan.
You can pray while cooking. Habang nagsishower ka, you can pray. Kaya nga, always pray and never give up. Pero of course, iba pa rin po yung ginagalang mo mismo ang Diyos sa isang oras, sa isang panahon na walang istorbo. Amen. Pero pwede mo siyang kausapin kahit anong oras, kahit anong panahon. Kumakain ka man, naglalakad ka, nagmamaneho ka, nagko-commute ka, kahit saan po. Amen. Even right now, you can pray, Lord, increase my faith. Habang pinapakinggan ko pong salita mo, habang pinapakinggan ko ang salita mo kay Pastor Manny, increase my faith, Lord. Na lahat ng pagdududa ko matanggal. You can talk to God. Hindi po mahirapan ang Diyos. Diyos nga po siya. Pastor, nagpipray na rin kasi ito, baka siya muna ang kausap ni Lord. Alam niyo po, hindi po ganyan ng Lord. Kahit bilyon-bilyon pa tayong sabay-sabay na magsalita, mauunawaan tayo ng Diyos. Dahil bago pa tayo magsalita, alam na po ng Lord ang ating pangangailangan. Amen. Kung alam ng Diyos ang ating pangangailangan, Pastor, bakit kailangan nating manalangin at always pray pa, never give up? It is because nandito po sa Daniel chapter 10, 12, 13. Then he said, don't be afraid, Daniel, since the first day, sabi niyo po first day, the first day you began to pray, sabi po dyan, for understanding and to humble yourself. Praying to God is humbling yourself before God. When you do not pray, nagmamayabang ka na. Kapag hindi ka na nagpe-pray, parang sinasabi mong, Lord, I don't need you, kaya ko ito. But when you pray, you are humbling yourself before God. Nagpapakumbaba ka sa Diyos na sinasabi mong, Lord, kung wala ka, hindi ko kaya. Kaya sabi po dyan, since the first day you began to pray for understanding and to humble yourself before God, your request has been heard in heaven. In other words, tinugunan ng Diyos nung first day ka pang nanalangin. Si Daniel, nung nanalangin siya, ang sabi po ng anghel po ang kausap niya dito. Yung messenger ng anghel. Alam niyo po, ang mga prayer request po natin, hindi lang basta bumabagsak yan sa langit, dala-dala po ng mga angels yan. Ang mga angels hanggang ngayon active po sila. Walang sinabi ang Bible, ang mga angels ngayon hindi na sila active. O anin ng Diyos yung mga trilyon-trilyon na anghel sa langit. Ang ibang function ng maraming angels, nagdadala po sila ng blessing po natin, ng mga answered prayer po natin. Marami po tayong mga angels. Yung mga ibang angels po natin, retang alwaki kayo, maboboring na laking beda. Bakit? Yung naka-assign na angel sa'yo, makaluklok yaking banwa sabi na, o teya pa mag-pray yung balasubas sa inyo. Nanan ko dening blessing bibigyan ng Lord kaya? Hindi po, alam niyo po, nababagot na po yung mga anghel ng iba sa inyo dahil tamad kayong manalangin. Yung mga messenger angels yung nagdadala ng blessing nyo, yung answered prayer, yung ibang angels naghihintay. Sasabi nung isa na partner ng angel, nagpray na siya. Hindi, Tayana, manalbe yung Netflix. Sayang to mga ito, anong klaseng yan? Hindi ba nakikinig sa pastor niya yan? Kanya? May mga angels pong bagot na po sila dahil sa katamaran ng prayer ng mga Kristiyano. Ito po, angel po yung nagdadala po ng answered prayer ni, sabi po niya, your request has been heard in heaven since the first day you began to pray. Since the first day you humble yourself before God. Sabi diyan, I have come in answer to your prayer. Yung angel pong nagsasalita dito. Nandito ako, dala-dala ko yung answered prayer mo. Ay, totoo, Pastor, dala-dala ba niya yung bahay ko, ganun? Siyempre, hindi po ganun, dala-dala. Hininin bali mo. No, may lagay. Sige, lagay, may kang abakan. Nalang kaigin. Of course, supernatural po yun. Ang angel po ng Lord, magkano po yan na para i-bless yung business mo o merong siyang taong gagamitin? Kikilos po yung mga angels. Hindi po ito magdala. Yung angel. Tao po, ako po yung angel po, ito po yung bahay nyo. Baka ganyan nyo po iniisip. I have come in answer to your prayer. Then verse 13, sabi diyan, but for 21 days, the spirit prince of the kingdom of Persia blocked my way. Sa ibang salita po, the prince of Persia. Hinarangan ako. Angel na nagdadala ng, yung messenger angel na nagdadala ng blessing para po kay Daniel, hinarangan po siya ng isang matinding principality. Remember, ang sabi po ni Paul, we wrestle not against flesh and blood. Ang mga kalaban natin, hindi tao. Ang kalaban natin, mga demonyo, mga principality.
mga masasamang espiritu. Isang masamang espiritu ang humadlang dun sa angel ni Daniel. Now, nakukuha niya siguro. Yung mga answered prayers po niyo kaya hindi dumadating, may mga demonyong humaharang. Hindi po ang Diyos. May mga demonyong humaharang. Ano pong ginawa ni Daniel? Then, Michael, sino pong Michael? Si Michael po, warrior po ito. Isa po sa mga pinakabigatin na warrior po ng Lord. Hanggang sa Book of Revelation, makikita niyo pong pangalan ni Michael. No? Si Gabriel, ano po yung messenger po yon? Yung nagbigay po ng message kay Mary. No? Si Michael, warrior po ito. Si Michael pinadala ng Diyos. Sabi niya, then Michael, one of the archangels. May position po. Mataas po ang position ni Michael. Siya po may hawak po ng mga warriors ng kalangitan. Sabi niya, came to help me. Bakit po yung bakit napakalaking angel ang pinadala ng Diyos doon sa prayer ni Daniel? Ang prayer po kasi ni Daniel hindi lang pansarili. Para sa lahat ng tao. Ang prayer po ni Daniel para po doon sa end times. Para po sa atin. Ganito po katindi. Kaya hinarangan po ng matitinding demonyo yung prayer niya. Kasi ang inihiling po ni Daniel about po doon sa end times. Na tayong mga tao, malaman po natin mga huling araw. Kaya nalalaman po natin to dahil po sa prayer ni Daniel. Then sabi po dyan, came to help me. Tinulungan po ni Angel Michael yung angel po ni Daniel na nagdadala po ng answered prayer and left him, sabi dyan, I left him there. So, pinabayaan na po niya na lumalaban po. Kaya meron pong, ano po yan, no? Kailangan ko explain kaya kayo nila. Mag-attend po kayo ng, dapat ng depth. Sa Bible po kung napapansin nyo, merong third heaven. Yung sinabi ni Paul na there was a man na hindi niya alam whether who came up sa third heaven. Ang third heaven po, yun po ang pinakalangit kung saan nagdudwell ang Lord. Amen. Yung first heaven, ito po yung firmament kung nasaan yung sun, yung moon at saka stars. Yung second heaven, ito po yung courts of heaven na kung saan nakakapasok si Satanas. Sa Book of Job, dumating si Satanas at yung ibang mga angel at nag-present po sa Diyos. Sasabi po ng Diyos kay Satanas, Satanas, sa kagalit, ito, parito ka niya. Na-consider mo na ba si Job? Naalala niyo po yun? Yun po ang second heaven. Nandito po yung, labanan sa espiritu ng mga masasamang espiritu at ng mga angels po ng Lord. Paano po, ang panalo, siyempre dapat lagi silang panalo, hindi po, depende sa prayer ng Kristiyano kung paano mananalo ang mga angels sa second heaven. Malalim pong doktrina ito. Kung sa kayo pong dito, siguro one day po ituro ko po sa Saturday na . Pero ito po yun. Iniwan po sa second heaven nung wala po kasi pangalan yung angel ni Daniel po dyan. At si Angel Michael po ang nakipaglaban. Sabi diyan, I left him there with the spirit prince of the kingdom of Persia. So nakipaglaban po siya sa isang malaking espiritu. Doon po. Then, ito po yung dahilan kung bakit yung answered prayer. Kaya ito po yung kung bakit sinabi po ni Kristo na always pray and never give up. Kasi po kapag minsan ka lang nag-pray, ang mga demonyo po haharangin ang magdadala ng blessing mo. At kapag hindi ka na nag-pray, kung alamin niyo po ang ginawa ni Daniel po dyan, nag-pray po siya at nag-fasting. Hindi po siya kumain for what? 21 days. Kaya sabi niya, for 21 days, na-detain ako, sabi ng angel. Pero dahil hindi tumigil sa panalangin si Daniel, ang ginawa po ng Diyos, Michael, kanya, ikaw na ang bumaba doon. Dahil yung prayer ni Daniel, hindi lang pansarili niya. Malaki yung answered prayer niya para sa buong sangkatao. Hinahawakan po
blessing mo. Amen. Naintindihan po natin yon. Amen. So don't let anyone, including the devil, stop you from getting your breakthrough. Pray until something happens. Isa pa pong example, Matthew 9:27-29. As Jesus went on from there, so naglalakad po si Lord. No, imagine niyo po ito, matindi po itong kwentong ito. 2 blind men followed him. 2 bulag. Sinundan po siya. Holding hands po sila. No, Karine, nasaan na siya? Asa ito, basta sunod lang tayo. Nag-aakayan po, bulag. At sumisigaw po sila habang naglalakad si Kristo. Imagine niyo po si Lord, para po siyang rockstar, ang daming tao. Merong bulag na sunod ng sunod, gusto po nila ng breakthrough po nila. And then sabi po dyan, no, habang sila'y sumusunod kay Kristo, sumisigaw sila, "Have mercy on us, Son of David! Mahabag ka sa amin, anak ni David!" Habang bulag po ito, naglalakad. Siguro tinatanong sa iba, "No, ni Kristo, no, ni Kristo, nasaan na si Kristo?" And then when he had gone indoors, ibig sabihin po dito, hindi narinig ni Jesus. Pumasok na siya sa isang bahay. The blind men came to him. Hindi sila nakipagsiksikan po yan. They pursue Jesus. Nakipagsiksikan po yan para makapasok sa bahay. And then they came to him, sabi po dyan, Jesus' name. And he asked them, sabi po ng Lord sa kanya, "Do you believe that I am able to do this?" Ang sabi po ng Lord sa kanila, "Naniniwala ba kayo na mapapagaling ko kayo?" Ano po sagot nila? "Ewan po namin, Lord, kayo nakakaalam eh. Nagbakasakali lang po kami, narinig po namin yung sismis na nagpapagaling kayo." Ganun ba yung sagot po nila? No, with confidence. Sabi niyo po, with confidence. "Yes, Lord." Hindi po nag-usap. Sandali po, Lord, mag-usap kami. "Maniwala ka." Maniwala. Ot, may paglalawi lang pala. Nili pala mukha niyan. Mali po yung illustration ko. Hindi pala. Bulag lang pala na. Sabi, "Maniwala ka." Wow, naniniwala ka. Nanong kayo? Nagtanungan. Hindi po sila nagtanungan. Pareho po silang merong pananampalataya. Nang sabi po na, "Yes, Lord," they replied. Tanong po ng Diyos ngayon, lumalapit kayo kay Lord ngayon, may mga prayer kayo kay Lord. Ang tanong po ng Lord, naniniwala ho ba kayo na kaya ng Diyos? Ano pong sagot ng ating Panginoon? Ang ganda po nito. Sabi po niya, verse 29, "Then He touched their eyes and said, according to your faith, let it be done to you." Hindi po sinabi ng Lord, according to my faith, according to your faith. Kung nagpe-pray ka ng bahay, nagpe-pray ka ng kagalingan, nagpe-pray ka ng masave ang salvation ng iyong pamilya, ano man pinagpe-pray mo, according to your faith. And that is why it is very, very important na mag-grow tayo sa faith. Because it is in accordance with our faith, kung paano natin matatanggap ang milagro po natin this 2024. According to your faith, it will be done to you. Mahalaga na lumakas ka sa pananampalataya according to your faith, ang sabi ng Panginoon. Ano po yung faith nila? "Yes, Lord, we believe. Makakakita kami. We believe, kaya mo, Panginoon." Yung mga inawit po natin kanina, sapat na po mensahe yan eh. Nanula kasi. I believe. No? Through you, I can do anything. Nanitang metong kasi, I'm counting on God. Umaasa ka sa Diyos dahil alam mo, kaya ng Diyos. Amen. According to your faith. This is actually, pwede na po kung magtapos dito, 7:37 na rin. Yung 2 blind men na ito, hindi po sila tumigil hindi sila tumigil hindi po nila sinabing, tinakatapapansin na. Dahil pinapansin ni Jesus, wag na, dito na lang tayo, magpalimos na lang tayo ulit. Total, ganito na lang tayo. Hindi po. Hindi sila tumigil. Ito na yung breakthrough natin, nandyan si Jesus. Wag tayong tumigil. Pursue Him. Amen. Magporsige tayo. Sundin natin ang Panginoon. If you want breakthrough. Amen. So true faith never stops pursuing Jesus. Kailangan makilala pa po natin ang Lord. Number 3, last na lang po ito kasi 7:37 na po. To pursue faith, it's important to always trust God's word to come to pass. Magtiwala po tayo sa salita ng Diyos na it will come to pass. Ano man ang pangako ng Diyos po sa atin, it will come to pass.
Mangyayari po yan. Sabi po ng Luke 1:37-38, not one promise from God is empty of power, for nothing is impossible with God. Then Mary responded, ito po yung, yung si Angel Gabriel, sabi po niya kay Mary. Then Mary responded saying, this is amazing. Sabi po ni Mary, ang ganda po niya sa pagkakatranslate po sa PPT, I will be a mother for the Lord. Hindi po niya sinabi, I will be the mother of the Lord, for the Lord. Ano po yun? Maingat na pagkakatranslate po yun. Ano? Si Mary po, hindi po siya mother of God. Mother of Jesus in the flesh. Mas maganda po ito, mother for the Lord. Ang sabi po dyan, as His servant, ang sabi po ni Mary, I accept whatever He has for me. Tinatanggap niyo ba kung ano yung meron ang Diyos para po sa inyo? Anong meron ang Diyos para sa atin? Jeremiah 29:11. Plans to prosper you and not to harm you. Ang sabi po dyan, may everything you have told me come to pass. Ano man ang sinabi ng Panginoon, mangyari nawa, sabi po. Hallelujah. Ano po yung pinapanghawakan nyo? Ang sabi po ni Mary dyan sa ibang salin po, be it unto me according to your word. Mangyari nawa ang salita ng Diyos sa aking buhay. Ano po ang salita ng Diyos? Ang sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay na kay Kristo, pinatawad ka na niya. Kung ikaw ay na kay Kristo, siguradong ligtas ka na. Kung ikaw ay na kay Kristo, hindi ka niya pababayaan. Ang sabi ng salita ng Diyos, isusupply ko ang lahat ng iyong pangangailangan. Ano po ang sabi pa ng salita ng Diyos? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Ano pa ang sabi ng salita ng Diyos? Believe you and your household, your family will be saved. Amen. Ano pa ang sabi ng salita ng Diyos? I am the God that heals you. I am your Jehovah Rapha. Marami pong sinabi ang salita ng Diyos sa atin. Marami pong sinabi ang Diyos sa atin na dapat natin panghawakan. Nasabihin po natin, be it unto me according to your word. Amen. Alam po natin ang kwento. Doon sa kwento ng Pasko, nangyari po lahat ng salita ng Diyos. Kaya sabi po ni Joshua 21:45, not one of all the Lord's good promises to Israel failed, everyone was fulfilled. Lahat ng pinanghahawakan niyo po, if you will never give up, mangyayari po yan dahil tapat ang Diyos. Ang Diyos, hindi po siya sinungaling. Ang tanong, kaya mo bang maghintay? Kung paano naghintay? Sina Abraham. Amen. Ang sabi po sa Hebrews 11:11, it was by faith that even Sarah was able to have a child. Dahil matanda na po siya, though she was barren, baog pa ho siya, at matanda na, was too old. Nakakita na ho ba kayo ng too old? Eh, yan, lalo isipin nyo, po tatampalingan na kayo. Sabi po dyan, she believed that God would keep His promise. Naniwala siya kahit matanda na po siya, kahit gurang na po siya, kahit baog po siya, naniwala siya na kaya ng Diyos tuparin ang kanyang pangako na magkakaanak sila. Ito pa ho, kahit po si Abraham, our father in faith, sabi po dito, Romans 4:18-21, even when there was no reason for hope, walang reason na may pag-asa si Abraham, matanda na po siya. Pero sabi diyan, Abraham kept hoping. Kahit ano po sitwasyon po natin, parang wala nang reason to believe, keep on hoping. And then sabi diyan, believing that he would become the father of many nations. Kasi sabi nga po ng Lord, Abraham, ang dati pangalan ni Abraham, Abram. Papalitan ko ng Abraham. Lilagyan po ng age. Ibig sabihin po si Abraham kabangpangan. Pero yung ibang kabangpangan, tinatanggal yung age, no? Hindi naman lahat. No? So sabi niya, for God said to him that how many descendants you will have. Ang ibig sabihin po ng pangalan niya, Abraham. Ibig sabihin po nito, nung si Sarai po ang pangalan niya, tinanggal yung I, yung pagiging makasarili. Linigay po yung age. Ano po yung age sa Hebrew? Grace. Grace po ang age. Kaya tayo pong mga kabangpangan, ano ho tayo? Mag-grace tayo. Ho. Nawawala din yung grace. Hindi. Ano makanya? Mag-grace po tayo. Mas maganda na po yung puro grace po tayo, puro age. Amen. Sabi po dyan, Abraham kept hoping, no? And then, sabi po, tawag po ni Sarah sa kanya, Abraham, kung nakakaintindi po yung mga kasama niya sa bahay, yung mga 318 soldiers pa ho niya, marami, Abraham, ang ibig sabihin po nun, naiintindihan nila, father of many nations. Sabi niya,
Rainbow Star mo, mamurit nila. Si Sarah, ang big sabihin ng pangalan niya, Mother of Many Nations. Ibig sabihin nito, o tatay ng maraming anak. Ano yon? Nanay ng maraming anak. Sabi nila, kasi matanda na sila, mamumurit na lang, nababaliw na sila. Hindi po sila nahiya na sabihin po nila kung ano yung pangako ng Diyos. Kung wala pa ngayon, halimbawa po, yung sari-sari store mo, bili na kayo sa aking supermarket. Dahil yung sari-sari store mo, papalitan ng Diyos ng supermarket. Amen. Ngayon, sasabihin, kung meron kang karamdaman, kung sabihin may karamdaman, ako, pinagaling na ako ng Lord. Amen. Tawagin mo na ang sarili mo kung anong tawag ng Diyos sa'yo. Magaling ka na anak, pinagpala na kita. Milyonaryo ka na anak. Amen. Praise the Lord. So Jansen, engineer na ka. Tawagin mo na kung anong tawag sa'yo ng Diyos. Pero naghintay pa sila ng 25 years. Hindi nila, sabi niya, hindi sinabi ni Sarah, Abraham, palitan tayo yung lagyo mo, na Abraham. Ahabe na mo. Ahabe ko, makanya ng biyeta mo. Hindi po sila tumigil. Kung ano ka, tawagin mong bawat, I am blessed. I am blessed mommy. No, potable sabihin niyo, pero no, yung pangalan niyo, halimbawa, pangalan mo Richard, Blessed Richard. Kasi tawag sa atin po ng Panginoon, blessed are you. You are blessed because of Jesus. Amen. Tawagin mo na ako. Yung anak mo na sinasabi mo, yung anak po namin, kung minsan natawag po namin sa kanya, yung bunso, si doktor. Kasi pinaprophesy na po namin kung ano ang plano ng Diyos sa kanya. Kung nurse po siya, tawagin nyo na siyang nurse. Kung teacher yan, tawagin na po ng teacher. Prophesy. Declare. Meron pong yun po yung declaration of faith. Amen. Alam niyo po ano, magamit papakaba ako pasibayo yan eh. Sa James chapter 5, si ano daw po, si Elijah, pwede tayong pakita, si Elijah was a human being like us. Ang ibig sabihin po nito, may mga weakness din po si Elijah. But when he prayed na hindi uulan, actually po doon sabi mo kay Haring Ahab, not at my word, sa aking salita, hindi uulan. No, sabi po niya, matindi po sabi niya, Elijah was a human being even as we are. Katulad natin si Elijah. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Balo ko tayo pakasunod dyan. And then verse 18, tingnan po natin. Again, he prayed, and the heaven gave rain. Kung hindi nag-pray si Elijah, hindi po titigil, hindi po masasara ang langit. Pero nung nag-pray siya, kung hindi siya nag-pray, baka hindi na uulan. Nung nag-pray siya, umulan po uli. After 3.5 years. Ano po sinasabi po ni James dito? Kung yung prayer, meron kasunod po yan. The prayer of the righteous is powerful and effective. My brothers and sisters, if one of you should wander from the true faith, someone should bring the person back. Kasunod po. 5:16 pala yung una. Yung una bago yung atras tayo. Atras, kapatid. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other, and so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Gaano siya ka-powerful? Ano po sinasabi po ni James dito? Tignan niyo si Elijah kanya. Kamukha lang natin siyang tao. Ang sinasabi po ni James dito, kung anong ginawa ni Elijah, kaya din natin according to your faith. Amen. Tuloy po natin yung kay Abraham. And Abraham's faith did not, verse 19 po, and Abraham's faith did not weaken. Naghintay po siya ng 25 years, hindi po nanghina ang kanyang pananampalataya. Pero yung iba sa atin, araw pa lang, magmanok-manuka na ka. Nung manok ka talaga, litsunda na ka mo. Dapat pa tumibay pa, lalong pananampalataya natin. I've been praying for 17 years. Masasabi ko po sa inyo, mas matibay po ang pananampalataya ko ngayon. Kahit na nagdadialysis pa ako. Don't let your faith be weakened by any negative words from the devil. Even though, sabi niya, at about 100 years of age, he figured out, alam naman niya, he figured that his body was as good as dead. Alam niya, yung kanyang katawan, patay na. Hindi na siya magkakaanak kung science lang po ang magsasalita o doktor lang. And so was Sarah's womb. Patay ang womb ni Sarah. Verse 20, sabi diyan, Abraham never wavered in believing God's promises. Hindi nagpawardi-wardi. Hindi po siya nagduda. Ito pong sabi po diyan.
In fact, his faith grew stronger. Naging matatag, naging sa kakahintay niya. Kung tunay ka naghihintay sa Lord, na naniniwala ka sa Lord, as you wait upon the Lord, sabi po ng Isaiah 40:31, those who wait upon the Lord shall renew their strength. Habang naghintay si Abraham, lalong tumibay ang kanyang pananampalataya. 25 years, matanda na siya, hindi siya teenager. Wala nang pag-asa, pero yung faith niya hindi nang hina. Sabi po dyan, and in this he brought glory to God. Nag-glorify po ang Lord habang naghihintay ka, tumitibay ka sa pananampalataya. True faith, strong faith brings glory to God. He was fully convinced. Sabi niyo po, fully convinced. Talaga pong fully persuaded po siya that God is able to do whatever He promises. Amen. Fully convinced po ba kayo? Kaya ng Diyos. Natuparin ang kanyang pangako. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Even if your situation seems impossible, sabi po dyan, like Abraham, be fully convinced that with God, nothing is impossible. Mag-review na po tayo in pursuit of God. Pursue faith, devote yourself to know Christ more. Push your prayer requests to God. Pray until something happens. Always trust God's word to come to pass. It will surely come to pass. Last verse before we take the Holy Communion. Hebrews 11:6. And without faith, sabi niyo po, without faith. Without faith, it is impossible to please God. That's why it's very important to pursue faith. It is very important to grow in faith. Because without faith, it is impossible to please God. Hindi po kikilos ang Diyos kung walang pananampalataya. Tandaan niyo po yan. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those who earnestly, sabi niyo po earnestly, seek Him. Ano po yung earnestly seek Him? Pinipursue ang Lord earnestly. Araw-araw, sinisik ang Lord, ang kalooban ng Panginoon. When you pursue to grow in faith, in your faith in God, nothing is impossible. Amen. Nothing is impossible when you grow in faith. Tayo po lahat ay tumayo.